We're here in Rikudo Cave Pool. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. At ayun, napakanta pa si Tiyo mo. Anong gana nun? Sayawi, sayawi. So guys, nandito tayo ngayon sa shells collection. Napakaganda. Meron dito mga art. Saka yung mga, ito halimbawa nito, barko. Napakaganda. Isa lang ang gumawa niyan, si kuya lang. At sa video nga na to ay makikita nyo ang mga naglalakihan at naggagandahang shells. Ganito nga pala ang ginagawa ni Kuya na nagbabantay dito sa Rikudo Cave Pool sa mga nakukuha niyang shells sa tabing dagat. Talagang napakatalentado at napakagaling ng mga Pinoy pagdating sa mga ganitong larangan. At talagang humanga ako kay Kuya dahil napakatyaga niyang gumawa ng mga ganito. Lahat nga ng nakikita nyo yan ay gawa lamang ni Kuya na nagbabantay dito sa Rikudo Cave Pool. So guys, dito ay merong pahingahan na pwede kang mag-relax gusto. Napakaganda. Merong dalawang duyan. At itong napakagandang camp house na to. Let's go. At dito ay itinuturo sa amin ni Kuya ang isa raw bato na hugis buhaya. Kaya't na-curious din kami kung totoo nga ba ang bato na ito ay hugis buhaya. Kaya't sabay-sabay nating tingnan ang batong ito na malahugis buhaya. At sa lugar nga na ito ay napakarami ding namamasyal dahil sa napakagandang tanawin at napakalinaw na tubig. Para hindi mainitan. Tapos yung ulo ng ng crocodile. Ayan o. Ito yung gilid niya para siyang yung mga ipin niya. Ayan. Ayan o, diba? Guys, yung makikita nyo parang hugis ng ulo ng crocodile. Ulo ng buhaya. At totoo nga guys na ang bato na to ay may hugis ng ulo ng buhaya. Sadyang napakaganda ng bato na to dahil ito ay Yung treasure hunter, yung Rikudo Cave Pool, saka yung sleeping crocodile. Magkakatabi yan sa Google Maps. Guys, napakalino ng tubig. Sa mga gustong mag-swimming, mag-relax, dito na kayo sa Rikudo Cave Pool. Napakaganda. Shoutout nga pala kay John E.J. Sadigon sa pag-video. Yan guys, sobrang lalaki nga ng mga shell dito. Napakagandang mamasyal nga dito guys dahil masasaksihan natin ang isang napakagandang sunset. Dito nga sinamahan naman tayo ni Kuya sa sinasabing cave pool na isa sa dinarayo ng mga pumupunta dito. Tara at samahan nyo kong tingnan. Guys, napakaganda. Meron pa dito yung pinaka-main attraction nila. Ano yung tinutukoy nilang cave? Ipalo nga din pala guys ng kanilang FB page na Rikudo Cave Pool. Tingnan nyo yung ganda ng Rikudo Cave Pool. Meron dyan mga shell sa At kinabukasan nga ay pumunta naman kami dito sa bayan ng Corcuera. At ito nga pala yung tinatawag nilang Corcuera People's Park na talaga namang napakagandang pasyalan. Kaya masasabi ko nga na talagang sulit na sulit ang isang linggo namin bakasyon dito. At kahit nga maigsing panahon lamang ang itinigil namin doon ay talaga namang masasabi ko na nag-enjoy kaming lahat. At unang beses ko nga lang pala makakita ng ganito kalaking kambing. Grabe naman ang laki nito. At siguro kung ganito kalaking kambing yung aalagaan mo ay talagang mahihirapan ka o kaya matatakot ka na lang. Tingnan mo naman yung laki na yan. Ay, humarang patong dahon na to. Diyan nga ay nag-ikot-ikot muna kami at talaga namang sinulit namin yung maghapon na pamamasyal. Kasama ko nga pala dyan mamasyal si Ate Linlin, si Ate April at yung pamangkin ko na si Janjan. Hindi na nga pala namin kasama dyan si Mama, si Tutoy at si Mrs. dahil nga nauna na sila kasi hapon na rin. Napakadami din yung tao nung araw na to dahil nga piyesta rin ang bayan ng Corcuera. At dito nga ay nanood muna kami ng pagtatanghal ng mga estudyante. At
hanggang dito na nga lang pala guys ang video na to. Maraming salamat po sa panonood at sa mga patuloy na sumusuporta sa Mindoro Vines. Maraming salamat po. At shoutout nga pala sa Padergo family, Fesaric family, at sa Pabito family, sa Palseso family, at syempre sa Pampulme family. At shoutout sa lahat ng mga kamag-anak namin dyan. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Mag-iingat po kayong palagi. Huwag niyo po sanang kalimutang suportahan ang aking page. Pa-follow, like, and share po. Maraming salamat.